of town, then nailed to a rugged cross as the mockers gathered round. The sky spoke like thunder when he finally bowed his head. He who had given life now hung there dead. Then his mother and some friends came to carry him away. They were trying to speak to a broken heart, but only tears could say. The sunset cast no shadow on the world's darkest day, and with one last look they laid him in the grave. But I talked to him today, and my cares all fell away. He made me feel like life had just begun. He said all of my trials can be turned into triumph through the victory that he's already won. And I talked to him today, and the comfort that he gave filled me with desire to tell the world that on Calvary he died, but right now he's alive. I know because I talked to him today. Mary Magdalene came breathless to the place where Peter lay. He was searching through his broken heart, trying to find the faith to pray. But as he heard their joyful story, his sorrow could not stay, and his sobs sprang out to the words that he heard say. Talk to him today, and my cares all fell away. He made me feel like life had just begun. He said all of my trials can be turned into triumph through the victory that is already won. And I talked to him today, and the comfort that he gave filled me with desire to tell the world that on Calvary he died, but right now he's alive. I know because I talked to him today. Yes, on Calvary he died, but right now he's alive. I know because I talked to him today. Thank you, Brother Emerson, sa imong special. Kung napanalanginan mo, say amen. Ginayon na tayo sa pagtindog, dili ta magdugay. Kuha na to mga Biblia, abrihan na to sa Lucas, Kapitulo 15. Ngunya, magbasa ta beginning in verse 1 down to verse number 24. So medyo taas-taas itong basahon ko mga igsoon. Kaya mo? Sige, so ako lang magbasa. Just follow with your eyes kung asa ko magbasa. Sige. Tanaw niyo sa verse number 1. The Bible says, Then drew near unto him all the publicans. Dili na to sa verse 1 na lang. Let's jump na lang to verse number 11. Diretso na lang to sa parable, okay? Verse number 11. And he said, A certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, ihatag ka nako ang bahin sa mga kabtangan nga nahibahin ka nako. Ug siya mibahin ngadto kanila sa iyang kabuhian. Verse number 13. Ug human sa dili daghan nga mga adlaw, ang manghud nga anak mitigom sa tanan, ug mihimo sa iyang panaw ngadto sa usa ka layo nga dapit, ug didto miusik sa iyang kabtangan uban sa mapatuyangon nga pagkinabuhi. Versikulo 14. Ug sa diha nga siya nakagasto na sa tanan, dihay miabot nga dakong kagutom ni adtong yutaa.
ug siya misugod sa pagka-ana sa kawaladon. Ug siya miadto ug miipon sa iyang kaugalingon ngadto sa usa ka lumulupyo sa mao nga dapit. Ug siya mipadala kaniya ngadto sa iyang kaumahan aron sa pagpakaon sa mga baboy. 16. Ug siya nangandoy na lang nga unta mabusog ang iyang tiyan pinaagi sa mga tahop nga gikaon sa mga baboy. Ug walay tawo nga mihatag ngadto kaniya. 17. Ug sa diha nga siya nakaamgo na sa iyang kaugalingon. When he came to himself, siya mingon, pagkadaghan sa sinuhulan nga mga sulugoon sa akong amahan, ang adunay igo nga tinapay ug sa pagsalin. Ug ako mamatay sa kagutom. 18. Ako motindog ug moadto sa akong amahan. Ug miingon ngadto kaniya, amahan, ako nakasala batok sa langit ug sa imong atubangan. 19. Ug ako dili natakos pa nga tawagon nimo nga imong anak. Himuha ako nga sama na lang sa usa sa imong mga sinuhulan nga mga sulugoon. 20. Ug siya mitindog ug miadto sa iyang amahan. Apan sa diha nga siya halayo pa kayo, ang iyang amahan nakakita kaniya ug naluoy ug midagan ug migakos sa iyang liog ug mihalok kaniya. Ug ang anak mingon ngadto kaniya, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and I'm no more worthy to be called thy son. Verse number 22. Apan ang amahan miingon ngadto sa iyang mga sulugoon, dadangan hi ang labing maayo nga bisti ug isulob kini nganha kaniya ug butangi sa usa ka singsing ang iyang kamot ug sapatos ang iyang mga tiil. 23. Ug dadha dinhi ang pinakatambok nga nating baka ug ihawa kini ug kita mangaon ug magsadya. 24 mao ni katapusan nga bersikulo nga atong basahon, kay kining akong anak namatay ug nabuhi pag-usab. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Pagampo kita ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong karong buntag. Amahan na mga langit nun, salamat kayo Ginoo sa mga pulong nga mo ang nabasa karon. Salamat Ginoo sa imong mga katawhan nga nagsimba. Lord, I pray ikaw magauban namo, magapanalangin. I pray ikaw Ginoo magapanalangin sab sa imong pulong. Lord, istoryaha ang matag tawo nga naa diri karon. And I pray Lord ikaw magpadalag kahayag. I pray ikaw magpadalag conviction. And I pray ka magpadala Ginoo og kabag-uhan sa among kinabuhi. Lord, kung naamay mga dili maayo diri sa among kinabuhi, Lord, I pray nga moabot mi sa panahon sa among kinabuhi nga kami Ginoo mahigmata og makarealize. Sama aning kaning batan-on diri Lord nga milayas Ginoo diha sa iyang panimalay ug mibiya sa iyang amahan. Lord, sa diha nga nakita niya nga naglisod na siya, Lord, the Bible says ang imong pulong nagingon that he came to himself. Niabot siya sa point sa iyang kinabuhi Ginoo nga nakarealize. And I pray Lord God nga kami pud Ginoo unta makita namo Lord God ang kamaturan ug ma-realize namo Ginoo. Father God in heaven, ubani kami hangtod mahuman kini Lord God nga panimbahon. Salamat kay Amahan sa imong kamaayo ug kining tanan among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong buntag mahigala kay pauli sa imong amahan. Pauli sa imong amahan. Naglatagaw ba ka karon? Nagpalayo ba ka karon? Diha sa imong langitong amahan? Ninglayas ba ka? Nagrebelde ka pa? Pauli sa imong amahan. Kaning story nga atong gibasa mahigala diri sa Luke chapter number 15, kaning prodigal son, usa ni siya sa mga pinakagamhanan nga hulagway sa gugma o sa Dios o sa iyang pasaylo. Amen. It is the story of a young man nga ningbiya sa balay sa iyang panimalay, miusik-usik sa iyang kinabuhi diha sa sala, nagpakasala pero ning balik gihapon ug sa dihang ning balik siya diha sa iyang amahan, nakakaplag siya og grasya ug kaluoy. Kay balo ba mo nga base no diri sa ato karon na ingon ani pod ang storya sa atong kinabuhi. Amen. Kung atong tanawon may gala atong kinabuhi ba nakitang tanan pod biya mga gala bro, nagpalayo gid pod biya ta sa Ginoo. We all have gone astray. Pero karon mga igala gitawagan ta sa Dios nga mubalik ta sa iya. Amen. So karong buntang mga igala nganong importante mubalik ta sa Ginoo mga igala. Kay ngano man mga igala, dili maayo ang kinabuhi nga layo sa Ginoo. Dili maayo ang kinabuhi mga igala nga ikaw nagrebelde sa Ginoo.
Kadaghanan sa ato mga higala ba no, nangadaot ang kinabuhi tungod rapod kay kita nagpalayo ta sa Ginoo. O kasagaran may galabano ang magpalayo biya sa to ang kining sala biya nato. So tagaan ta mo may gala og mga pipila ka mga punto mo diretso na lang ta sa to mga punto karon tungod sa oras may gala, pero mao ni siya mga higala ang mga butang nga gusto nako ipakita sa inyo gikan diri sa atong gibasa. Number 1, ang sala magdala sa tuwa sa separation. Ang sala magdala sa tuwa sa sa pakigbulag. Sin leads to separation. You know what? Mibiya ang prodigal nga anak sa balay sa iyang amahan aron magkinabuhi sa iyang kaugalingong pamaagi. Daghan sa mga tao karon gusto sila nga magkinabuhi sa ilang kaugalingon nga paagi. Dili sila gusto may gala musunod sa paagi sa ila, sa paagi sa Ginoo sa pagkinabuhi. Importante may gala kung gusto nato bano nga matahimong tarong ang dagan sa atong kinabuhi, mahimong safe kita mga higala diri sa atong kinabuhi, sundo nato ang paagi sa Ginoo sa pagkinabuhi. Amen. Kaning prodigal son diri may gala gusto siya ning biya siya ning hawa siya sa balay sa iyang amahan kay gusto siya magkinabuhi sa iyang kaugalingon nga dalan. Mao na siya ang picture kung unsa ang ginabuhat sa sala sa atuwa mga higala. Ang sala maoy magpalayo sa atuwa diha sa Ginoo. Amen. Ang pulong sa Dios, Isaiah chapter 59 verse number 2. Basahon na to kadali. Isaiah 59 verse number 2. But your iniquities have separated between you and your God. Amen. Ang imong mga kasalanan maoy nagpahibulag nimo between sa imo ug sa imong Dios. Ug ang imong mga sala maoy mitabon sa iyang nahong gikan sa imo nga siya dili siya maminaw sa imuha. Amen. Igala ang sala mao nay makapahimulag nimo diha sa Ginoo. Ang sala may mao nay magpalayo nimo diha sa Ginoo. Romans chapter 3 verse number 23 says, for all have sinned and come short of the glory of God. Daghag mga tao naghunahuna nga kung sila magkinabuhi sa sala, magkinabuhi sila sa ilang kaugalingon nga paagi may gala, makakaplag sila o makaangkon sila og tinuod nga kagawasan. Pero may gala sultihan ta mo, kung ikaw magkinabuhi lang ka sa imuhang kaugalingon mga igala, magkinabuhi ka sa imong kaugalingon nga paagi, dili kagawasan ang imong makita sa imong kinabuhi, kundili matapos ka, you will end up in bondage. Maulipon ka mga higala, puhon-puhon diya sa imong kinabuhi. Amen. Dili maayo ang dagan sa imong kinabuhi kung ikaw mga higala magkinabuhi ka sa imong kaugalingon. Tanawan ninyo ang mga tao nga nagkinabuhi sa ilang kaugalingon nga paagi. Tanawan ninyo ang mga tao mga higala nga wala nang nagpabilin sa ilahang amahan mga igsoon. Makita ninyo mausab ang dagan sa ilang kinabuhi ug mahimong miserable ang ilang kinabuhi. Kaya nga naman nagkinabuhi sila sa sala. Amen. Higala, naaba ka karon sa sala. Nagkinabuhi ba ka sa imong kaugalingon karon? Ang ako isulti sa imong may higala ba no? Balik. Balik sa Ginoo. Balik sa imong amahan. Kaya nga naman, kung dili ka mo balik, maunay kadautan nimo. Ikaduha, ang sala, and that will bring us to point number 2. Sin brings suffering. Ang sala magdala nato og kasakit. Mahiga pa mina, walay tao nga nagpakasala nga nahimo nga maayo ang dagan sa iyang kinabuhi. Walay tao nga nagkinabuhi diha sa sala maygala nga nagbunga siya og kalinaw diha sa iyang kinabuhi. Ang sala magdala og pag-antos, magdala siya kasakit sa atong kinabuhi. Nganuman, ang pulong sa Dios nang sulti siya, for the wages of sin is death. Amen ba? Ang bunga, ang bayad sa atong mga sala, kamatayon mga higala. So madaot ka una, sunod mamatay ka. Higala paminaw, walay tao, Kristohanon, nga nagkinabuhi din sa sala, nahimong maayo ang dagan sa iyang kinabuhi. Na kung dili ka gusto madaot, kung dili gusto maguba ang imong kaugmaon, kung dili ka gusto, mamatay mga igsoon, importante, mubalik ka sa Ginoo. Mubalik ka sa Ginoo. Amen. Ayaw pag-assume, ayaw tuo anang imuhang ginasulti sa imuhang kaugalingon mahigala nga kung ikaw magkinabuhi ka sa imong kaugalingon nga layo sa Ginoo, layo sa imong ginikanan, layo sa imong pamilya mahigala, maayo ang dagan sa imuhang kaugmaon nimo. Dili gyud mga igsoon. Nakita nato diri ang kanibatanon nga tao sa diha nga siya mibiya sa iyang panimalay ug mihawa ug milayas ug nagrebelde sa iyang ginikanan, mahigala paminaw dili maayo ang nahimong dagan sa iyang kinabuhi. Usay mga tao mahigala ba gusto mo layas kaya nga naman napa sila kanang
ginasaligan. Dapat sila kanang si tawag na, ginapanghambog ba? No? Say matawag no kanang proud sila, confident silang musulti nga mulayas ako. Kano man na sila kwarta, na sila trabaho, na sila mga barkada, na sila mga tao nga maduulan, madaganan, ingunana, pero may gala paminaw mo kung kana sila tanan, kwaon sa Ginoo, paminaw. Kay balo ka asa gyapon ka padulong sa imo gyapon amahan. Mubalik gyapon ka sa Ginoo. Usay may gala ka ang ginabuhat pita sa Ginoo no paminaw, ang ginabuhat pita sa Ginoo no para lang gyud nga makuha sa amahan ang attention sa iyang anak, magpadala ang Ginoo og katalagman diha sa iyang anak nga kung asa bisan iyang kwarta ang iyang mga amigo, mga higala, mga barkada niya, bisan ang iyang trabaho magila dili na makaluwas sa iya. Wa na gid siya laing buhaton kun dili may higala, mubalik na lang gid siya sa Ginoo. Kay nga naman wa na may makatabang nako, bisan akong kwarta, akong trabaho, akong mga barkada di naman makatabang sa ako, mubalik na lang ko. The point is, ang sala magdala og kasakit sa imong kinabuhi. Karon basin wala pa. Kay kaning batanon di paminaw mo magala. Kaning batanon diri, ha? Wala pa niya nabati ang kasakit sa dihang nagsugod pa lang siya. Sa dihang bag-o pa lang siya nga mingbiya sa iyang panimalay. Ug sa dihang bag-o lang siya magala ning layas. No? Wa pa niya nakita ang kasakit. Nga naman, napasi kwarta. So gi-enjoy pa niya yung kagulingon. Na si mga barkada. Pero sa diha nga hurot na yang kwarta, gibiyaan siya sa iyang mga barkada. Sa diha may gala nga wa na siya nagpait ng lugar, naglisod na, wa na siya makita nga pagkaon may gala, dito niya na realize kinahanglan ako ang akong amahan. Kinahanglan ko mubalik. Amen ba? Higala, kung naa ka sa sala karon, timan ini ang sala magdalag kasakit sa imong kinabuhi. The prodigal wasted everything and he ended up hungry and alone. Mabasa nato na. Tanawa, Luke chapter 15. Atong ipakon. Atong tanaw sa Biblia may gala. Atong ibasa nato ganyan, Luke chapter 15. Di ba gingon sa verse number 14 no? Ug sa diha nga siya nakagasto na sa tanan. Dihay miabot nga dakong kagutom niadtong yutaa ug siya misugod sa pagkaanaa sa kalawad-on. Amen ba? Usay ang tao hambugiro pa kung napay kwarta. Gerbuso pa, di pa maminaw, musukol pa, basta naapay mga ginasaligan. Amen. Usay na yung mga batanon may bala musukol sa ilang mga ginikanan, musukol sa pastor kay nga naman naa sila yung mga kadaganan nga mga tao, naa sila yung mga barkada. Nay kay balo sila nga labanan sila ani nila. Parehas ani niya may gala hambugiro pa kay nga naman may daghan ko kwarta. Amen. So daghang kwarta, daghang barkada. Tama? Pero sa diha nga nahurot nang iyang tanang kwarta mahigala, unya sa diha nga naning abot nga pagsulay anang lugara. Kay nagpait man, nagfamine man diha nga lugar mga igsoon. The Bible says that he began to be in want. Amen. Misugod na siya sa pagkaana sa kalawad-on. Diha na nagsugod mahigala nga nagpait na ang iyang kinabuhi. Usahay mahigala diha pa bayaan na mahambol ang tao basta wa nay kwarta. Paluiluoy na dayon. Amen. Parehagapon ba sa mga church member ba no? Pag naapay trabaho, napay kuha hala, musukot pa sa pastor. Isisiyon lang pastor og kanang tubag, isisiyon lang pastor og criticize. Pero paminaw, pag wa nay trabaho, wa nay kwarta, wa nay gibraganan, di na makatabang sa iya ang kaning mga ginasaligan niya may gala, muduol lang gyapon sa pastor unya magpaampo sa pastor. Amen. Dili ta dapat ingunana may gala tong attitude nato. Whether kita manaaman o wala, dapat nga kita mapausahanon tang klase nga pagkakristohanon. Amen. Dili na to gamiton ang ato ang trabaho, ang atong kwarta, ang mga butang nga gihatag sa Ginoo sa ato para kita may gala magpataas sa atong kaugalingon. Amen. Humble yourself under the mighty hand of God and He shall lift you up. Amen. That's the Bible says. Kani hambugiro kayo. Ano? Nakoy kwarta. Gikuha man niya ang ihangkwa niya, ang iyang inheritance niya. Imagine, unsa siya karebelyoso, buhi pa iyang papa, gipangayo na niya iyang bahin niya. Pwede ba guna? Di ba di na pwede? Di ba ihara nimo maangkon ang imuhang inheritance, ma-inherit mo kung patay na imong ginikanan? Pero buhi pa iyang papa, gipangayo na niya. Kay gusto siya magusik-usik sa iyang kinabuhi o gusto niya may gala kanang gusto siya magkinabuhi sa iyang kaugalingon niya. Gusto siya kagawasan. Abi niya may gala magpadayon ang iyahang kahayahay, ang iyang kalipay, ang iyang hudyaka. Abi niya may gala magpadayon ang yunana. Dinhi nato na realize nga dili kanunay ang kwarta.
dili kanunay nga naa sa atuwa ang mga kabtangan. Amen. Bisag unsa kadako ang nada sa imong megala, time will come. Usahay kwaon na siya sa Ginoo. Amen. Parehan niya. Abi so niya forever ang iyang kwarta. Forever ang iyang enjoyment niya. Karon, the Bible says, he began to be in want. Wanay kwarta. Sunod adlaw, nagmata siya, wanay kwarta. Wanay makuot niya nga sinsilyo diya sa iyang bulsa. Wa nagisulod mga igsoon ang iyang pitaka. Amen. So naon sa man siya? Nasakit siya. Nganong nasakit siya? Kay nagrebelde siya. Nganong nasakit siya? Kay nagpalayo siya sa iyang amahan. Masakit ka. Paminaw mga higala, kung ikaw magrebelde ka sa Ginoo o kung magpalayo ka sa imuhang langit nung amahan. Naminaw ba ta? Busa ikaw nga nagsimba ka ron, nagpalayo ka sa Ginoo, salamat sa Ginoo, nakakadiri ka ron sa simbahan, unta mga higala, mubalik na ka sa Ginoo. Amen ba? Balik sa Ginoo. Nga naman, precious na ang kinabuhi nga nadawat nimo sa iya mga higala. Ayaw na usiki, ayaw na siyangi mga higala. Gitagaan kag higayon sa Ginoo nga mubalik ka sa iya. Kay dili gusto sa Ginoo mamatay ka nga naa ka diha sa sala. Kay ang sala magbunga siya kasakit sa imong kinabuhi. Amen ba? Ug magbunga siya kamatayon. Sama aning batan-on diri. You know what? Kay balo ba mo paminaw mo ha, ang sala magsaad siya pleasure. Pero paminaw, but it pays with pain. Ang sala magsaad siya og kaning kalipay. Ma-enjoy nimo ang sala, pero ang bayad ana nga sala may gala kasakit. May mga tao gusto lang sila og enjoyment karon, gusto lang sila malipay karon, gusto lang sila matagbaw karon may gala, pero wala nila may gala gi-consider ang consequence anang ilahang mga ginabuhat nga sala karon. Amen. Sin promises pleasure, but it pays with pain in your life. Amen. Kasi gusto nimo mahigala, bahalag karon gasaper ka diha sa Ginoo, pero ang ending blessing, bunga, amen, prosperity, or karon mahigala kay di na ka makaagwanta sa kalisod, sa pagsulay, nga imong giatubang diha sa imong pagkakristohanon, so karon mo exit ka sa imong Christian life, magkinabuhi ka kauban sa mga unbeliever diha sa kalibutan. So karon lingawon nimo imong kaugalingon, tagbawon nimo imong unod, pero ang bunga ana kamatayon. Ang akong pilion may gala, ang katong una, bahalag magsaper ko kauban sa Ginoo, basta ang consequence, ang future nako blessing. Amen ba? Satisfaction. Bahala na karon magsaper ko, basta ang outcome ana mga igsoon, peace and joy. Amen ba? Kaysa kanang karon lang ka maglingaw, karon lang nimo ma-enjoy. Higala pa mi. Karon lang nimo ma-enjoy, pero may gala puhon-puhon maghilak na ka. Hello, paminaw, daghag mga batanong nga mga lalaki, karon nalingaw sila. Unya sa sunod adlaw, sunod tuig sa ilang kinabuhi mga igsoon, naghilak na sila. Daganto sila. May mga babae mga higala, nagrebelde sa ilang ginikanan, nagkinabuhi silang kaugalingon, nalingaw nila ang ilang kaugalingon, na-enjoy nila ang ilang pagpakasala. Unya, puhon-puhon, naghilak na sila. Amen ba? Sin brings suffering. Paminaw. Point 1 nato, sin, o sa itong sala gani, ang sala magdala sa imo sa separation. Ikaduha, ang sala magdala sa imo og kaning suffering. You know what? Without God, life is empty. Without God, life becomes empty. Higala bisag unsa pa ang naa diha sa imuha. Na makay kwarta, na makay sakyanan, na makay balay, kumpleto ka gamit at solusyon yung balay, na kay pamilya may gala, pero kung wala ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasi may gala, hawang ang imong kinabuhi, kawang wala siya sulod mga igsoon. Mamatay ka matapos ang imong kinabuhi nga walay kapuslanan, walay pulos, ngano man wala na ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kami mga luwas ka mataw, ingon ani pud karon mga igsoon. Nagkinabuhi sila sa ilang kaugalingon, gi-enjoy nila ilang kaugalingon, gitagbaw nila ilang unod mga higala, unya ilang gisalikway ang Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Very sad para ana nga makristohanon nga mahuman ang ilang kinabuhi diri sa kalibutan nga walay pulos ang ilang kinabuhi. Empty. Solomon pa, vain. All is vain. Amen ba? Higala ayaw niyo tug tiyan. Kamu mga young people, ayaw niyo tug di mga nanay mo kinabuhi oy. Bililhon ka.
Ha? Batanon ka pa, nakapay kusog, gamitan na para sa himaya sa Diyos. Paghamit sa Ginoo, pag-faithful sa Ginoo, pagbasa sa Biblia, paduol diya sa Ginoo. Higala, ayaw mo palayo sa Ginoo. Amen? Ayaw mo palayo sa Ginoo. Kay wa kay maayong madangatan sa imong kinabuhi kung magpalayo ka sa Ginoo. Malingaw ka. Malingaw lang ka. Malingaw lang ka. Pero mahigala, paminaw, ma-realize ni mo later, mga higala, kung imuhang hinuktukan ang imong kinabuhi, wa man ko'y makuha aning akong ginahibuhat karon. Oy, ma-realize ni mo later yung nana. Kay balo pa mong ano na yung mga tao, wala nila na-realize ang kapait sa ilang kinabuhi, kay gibutahan pa sila sa kalibutan. Gibutahan sila sa mga kahilayan diri sa kalibutan. Gibutahan sila sa kwarta, gibutahan sila sa tao, gibutahan sila sa mga putang, mga higala. Pero kung siya, parehaning prodigal son, the Bible says, when he came to himself, sa diha nga ning abot siya sa iyang saktong pangunahon na, sa diha ni abot siya sa iyang kaugalingon. Meaning to say, naka-realize siya, mga higala, nahigmata siya, bahin sa iyang kinabuhi, nakita niya unsa kapait o kamiserable ang iyang kinabuhi nga nagpalayo siya sa iyang amahan. Na yung mga tao karon wala nila pa na-realize. Nga naman, napa may kwarta. Nga naman, napa may trabaho. Nga naman, daghan man sila mga barkada diha sa ilang trabaho. Pero hulat lang, pag naay famine, ihatag, ipadala ang Ginoo, bisag mga barkada nila, bisag trabaho nila, bisag kwarta nila, di na makaluwas o makatabang sa ila. Wa gyapon sila ilang daganan, kung dili Ginoo lang gyapon. Higala paminaw. Unta, dili ingunan na atong batasan sa mga Kristohanon. Hello? Unta, dili tayo ingunan nga kung natay kwarta, biyaan nato ang Ginoo. Kung natay trabaho, may gala, isalikway nato ang Ginoo. Kung natay mga panalangin, may gala, di ta magsimba sa Ginoo. Unta, dili tayo ingunan mga Kristohanon. Dapat gani, kay gipanalanginan ta sa Ginoo, the more ta dapat magsimba sa Ginoo. The more ta dapat magpaduol sa Ginoo. Ug dapat may gana ba no, i-share nato, gina-share nato ang atong mga blessing. Kay gipanalanginan man ta sa Ginoo. Dili reasonable, mga higala, nga gi-bless ka sa Ginoo, magpalalayo na hinon ka sa imong langit nga amahan. Naunsa naman ito ni mga utok sa mga tao. Gipanalanginan na hinon sa Ginoo, magrebelde na mahinoon. Gipanalanginan na hinon sa Ginoo, may gana, nagpalayo na mahinoon. Ninglayas sa mahinoon dito sa iyang panimalay. Dili tayo nana, dapat may gala ba no, mahimo pa untat ng channel of blessing. Mag-faithful ta, the more na to i-love ang Ginoo. Why? Because nakita na to yung kamaayo, nakita na to yung faithfulness sa atong kinabuhi. Amen? Nakita na to, nga wala niya gipakyas ang iyang saad sa atong may gala, that He never leave us nor forsake us. Giubanan kita sa Ginoo, may gala, wala ta niya gisalikway, bisan sa panahon nga kita naglisod ta. Giubanan ta sa Ginoo. Amen ba? Muna nga, wadyo kay ayo mga sa paminaw, wadyo ayo ang Kristohanon, may nag-bless sa Ginoo, naglayas na hinoon. Amen? Mahulog iksoon, nga watay batasan ana. Watay utang kabubuton sa Ginoo. Giyatiman ta, gipakaon ta, gitagaan ta, sa atong mga gusto, sa atong mga panginahanglan, unya, biyaan lang nato ang Ginoo. Unya, demanding pataw sahay. Pareha ng lalaki, di ba no? Asa nakita niya pagka-demanding? Asa nakita niya pagka-demanding? Basahin ko na verse 11, dali lang. Verse 11. And he said, a certain man had 2 sons. Para yun? And the younger of them said to his father, dili nakita ang iyang pagka-demanding, oh? Father, give me! Wa man lang siya niya, pwede pa. Wa man lang siya ng hangyo. Nakita niyo, demanding kayo, Father, give me the portion of goods that falleth to me. Give me. Ihatag sa ako. Na yung mga anak ba, yung una anak po, basta ilang ginikanan nila. Kung sa Bisaya pa ni Mahila, kana word, give me, ambi. Ambi ako ang portion. Ambi. Ihatag sa ako. Ang katungbahin ako. Buhay pa yung papa. Way batasan. Buhay pa. Gusto niya patin yung papa. Amen? Pero kay bala mong siya nakanindot, may gala sa Ginoo, may gala. Buutan kayong Ginoo. Maay kay may kay bisan tuod. Kita rebelyoso ta. Usahay ang Ginoo mo. Ihatag yapon niya. Amen. Kay balo ba mo kanang usay ihatag sa Ginoo mong gusto?
aron makita nimo mahigala nga ponpon, kung ikaw magkinabuhi ka sa imong kaugalingon, makita nimo unsa kalisod ang kinabuhi nga ikaw layo ka sa imuhang langitong amahan. Amen. Kanang babae ba no nga kanang babae ba nga nagrebelde sa ginikanan, naguban sa iyang uyab, niya nagpabuntis mga higala, ingon ana, unya karon nana sila anak, nagkinabuhi sila gilahan, naglive-in sila mga higala, na sila pamilya. Niya puon may di man kabubuton sa Ginoo, gikulata ang katong babae. Bugbog sarado, bugbog, haloy kayo. Ang bata sige hilat, wana, black eye, sige ka black eye ang babae. Kaya ba mo asa gyapon na muuli ang babae? Balik sa iyang ginikanan. Pero sa dihang nga galingaw-lingaw patang uyab-uyab mga higala, ay isog kayo, ay musukol, kusog kayo mo tubag-tubag sa iyang ginikanan. Paano kung hilapti ba? Dako naman ko. I'm not a child anymore. Please, depart from me. This is my life. Don't you understand? Hello? Ang ginikanan kay Kuan man, siyempre, na mabuni pagbating ginikanan sa iyang anak kaya. So, dili na lang pugson sa ginikanan. Sige, gusto kasi, sige, pana. Pero makita ninyo may gala ang konsekwensya na. Ano man, pamina mo may, parihan ba? Pamina mo ha? Ulit ako dalaga ha? Tanaw niyo eh. Hambugiro kayo siya sa sugod. Nga naman, himsog pa siya. Ning samuti ang paghahambugiro, kay nasi kwarta. Pero sa diya nga nahurot, kung saman be. Nung sa siya, agoy, nagpaluy-luoy na. Tama? Paluy-luoy na, tanawa. Tanaw yun mga higala, dali lang, sa verse number, kaya nagpait naman, wala siya kwarta. So karon may galan, nagbahog na siya mga baboy, yun na no. Hasang pagkaon sa baboy, ang ginakaon, share sila tahop. Karon unsa siya realize. Verse 17, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Verse number 18, ako motindog ug muadto sa akong amahan ug miingon ngadto kaniya amahan. O tanawa, humble na kayo. Ako nakasala batok sa langit ug sa imong atubangan. O karon, amen. Wala may kwarta. Nagpait naman, miserable naman. Nano may mga kadaot nga nahitabo sa iya mga igsoon. Humble na. Amen. Yung sa yung gisulti pa, versikulo 18, karon unsa yung ako motindog ug moadto sa akong amahan ug moingon ngadto kaniya, amahan, ako nakasala batok sa langit ug sa imong atubangan. Ug ako dili natakos pa nga tawagon nimo nga imong anak, himuan na lang ko sama sa usa ka imong sinuhulan nga mga sulugoon. Humble na. Yang people ka mo, basin ka ron ba no? Kusugi ka magtubag-tubag sa imong ginikanan ba no? Kaya nga naman, kusgan ka pa no? Ngay mong ba magpapa, tiguwang na. Idara na, wala sila kusog, tama? Ha? Na mga anak, may mga batasan. Isi-isi lang sila may gala, mga saba silang ginikanan. Hello? Sayon-sayon lang nagtubag-tubag. Naihangyo lang ginikanan. Musukol. Aso sa muga doon, may ikaw na ikuan na naman. Napakita gibuhat din eh. Samok, istorbo kayo. Ha? May mga anak yung nanay may hison. Nyagaon sa ka. Gahigda na ka na sa salasit. Dulag email. Nagihangi mong mama yung papa sa imo anak. Pagkuhan ba may kay kuhan ba na po gibuhat dire. Mama sa mukha na po dani. Uy, busy pa kani kay ta. Disturbohon pa tani mo. Ya kasi masugoon mga igala ning layas. Gikasapan sa ginikanan may igala kayo tapulan kayo sa balay. Unya tungon may igala kay nasakitan ng mama o ng papa may igala nakasultig dili mao. Normal na igsoon. Kamo yang people ako makasultig dili mao inyong mga ayong ginikanan nyo. Dili buot pasabot nga mao gina ang gusto nila sa imuha. Usay matarog sila tungod sa imong pagkarebelyoso nimo, pagkatapulan nimo, pagagahi nimo ulo. Amen. Makasultig dili mao.
Unya, mawala na, layas ayon. Sulti-sulti na yun sa mga barkada. Lain kaya kung mama, kung papa, gingon ani ko. Tugan-tugan na yun. Wabi naman, nakita nyo, di may sa mga balita. Ha? Mga anak, kasuhan nila ilang ginikanan. Child abuse daw. Child abuse. Rebelyoso nyo ka! Amen ba? Kay gusto ka makinabuhi sa imong kagalingon. I know, your parents are just trying to protect you and to help you. Pero wala mo na nasabtan. Kaya nga naman mga igala, ha? Selfish ka! Amen! Sige mo ka mga... Amen! Ya karon mulayas ka. Gusto ka mulayas? Si layas. O layas! Hambugido pa kayo na may mga barkada. Amen? O na may mga classmate, na may mga yan, nabadaganan niya, kung asa siya makapuyo, for the meantime, pwede diri sa ako magstay sa iyo. Yung barkada, sino, wala problema yun na. Yan, nadugay, may katong yung barkada niya meron, napulaan naman. Kanong sa manimulayas ni? Sige, palibre kaon diri. So para dili malain, yan, hindi ko kanang kuan ba? Sa may kanang yan, nakakita nakagtrabaho, yun na. Kaya kung di ni mo layas, ni mo share, ni kining kuan diri, mga gastoson diri, kuryente, tubig, pagkaon. Amen? Sige yung sa Biblia may gala, ayaw ko nung kanang dugay dira sa imo siliya may gala, kay unsan siya, mapungot na hinon siya sa imo ha. Hello? Nya karon napansin mo may gala mo, di naman ganahaning kuan ako, so ikaw lang kusang ning layas na lang ka. Amen. O nangita ka kapuyan nimo. Nakinabuhi kasi makagalingon. Hangtod may gala pass forward ta. Naglisod ka, nagpait ka, wa jud kay padulngan, wa kay madaganan may gala, wa na jud kay magian mga ison. Kay bala ba ka? Asa ka mo balik? Asa option nimo sa option nimo? Dito ra gyapon sa imong balay. Amen. Pero kay balo ko dili mo na buhaton. Batanon tama ba? Amen. Bisan nga ang giingon sa Ginoo sa imo, mubalik ka paminaw, di ka mubalik kaya naman tungod sa imong pride. Kay imog yung ipakita kaya nimo magkinabuhi nga ikaw lang. Amen. Pride. Pero kay balo bang mong asa padulungang pride? Go with before distraction. Sabtan ninyo na? Kana ang usa ka hulagway mga gana sa usapod ka Kristohanon nga ning layas sa iyahang amahan og nagpalayo og nagkinabuhi sa iyang kaugalingon. Walay maayong kaugmaon. Og kinabuhi. Miserable. Sabtan ninyo? Higala dili ta magrebelde kay ang sala magdala og suffering. Ikatulo, repentance brings restoration. Amen ba? Point 3 na to. Repentance brings restoration. Pero kung ikaw maghinulsol ka, asang paghinulsol diri? Ang giyon sa Bible, when he came to himself, sa dihang na-realize niya, unta ma-realize nimo sa dili pa mo abot may gala ang kaning kasakit kadaot sa imong kinabi, unta ma-realize ta nimo karon pa lang sa dihang naminaw ka sa pulong sa Dios. Amen. Dili nimo kinahanglan ma-experience ang kasakit, ang kadaot sa imong kinabi bago di mo ma-realize. Karon pa lang, samtang okay pa ang imong kinabuhi, wa pa ka nag-antos, paminaw, ha? Unta, ma-realize ta nimo kay gisultian na ka sa Ginoo in advance. Unsay mahitabo sa imo kung magpalayo ka sa iya. Gets niyo? Repentance brings restoration. Asa ang restoration? Sa diha nga ang anak naghinulsol, di ba ning balik siya sa iyang amahan? Amen? What is repentance? Repentance means turning away from sin and turning to God. Pagsalikway sa sala o pagduol sa Ginoo. Amen? Pagsalikway sa sala, pagtalikod, unya muduol ka balik. Muuli ka sa imong amahan. Mubalik ka sa Ginoo. Amen ba? So kung kita magpaubos sa tong kagalingon, unsa man may gala, sama sa gibuhat samahan, mudagan siya ug musugat sa imuha ug ikaw pasayloon niya. Dili man gahay kasing-kasing ang Ginoo mahigsoon. Dili siya sama sa ubang nga mga tao may gala nga kanang gahi kayo magpasaylo. May mga banyo din no, gahi dugay kayo magpasaylo tao no, di ba no? Kasagaran ng mga babae. Pero mga lalaki may gala paminaw, ambot may gala pero ako may gala dali ko mapasaylog tao.
I am easy to forgive and to forget. Amen? Pero na yung mga tao may galang, no, gahi sila magpasaylo mga igsoon. Hipuson pa nila, pero ang Ginoo dili. Ang Diyos, kung ikaw mubalik sa iya, mga igpasaylo, pasayloon din ka sa Ginoo. Amen? And you need to understand, last point ato may gala, point number 4, dali natin eh, salvation is a gift of the Father's grace. Amen ba? Ang kaluwasan gasa siya sa grasya sa Amahan. Salamat sa Ginoo nga bisan siya nagpakasala kay naghinulsol man siya ug nagbalik sa iyang Amahan. Gitagaan gyapon grasya sa Ginoo. Asa iyang Amahan, dili ba? Asa ang grasya? Asa ang grasya? Nakita niyo yung grasya diri? Ang grasya diri mao ni siya. Di man nagsulti ang katong nagsulti ning batanon. Mobalik ko. Kay dili na mayong dagas ang kinabuhi. Bahala na nga isipon ko sa akong Amahan nga sama sa usa sa iyang mga sulugoon. Dili ba? Siya nagsulti, bahala na isipon ko sa akong papa nga dili na ko niya kanang anak. Isipon na lang ko niya nga kaning usa sa iyang mga sulugoon. Bahala di ko niya kanang tagaan og mga nindot nga mga bisti, basta lang nga naalang ko diha sa iya ha. Kana bagyod mga igala ang nakita niya. Dili. Kaysa diha nga nag-decide siya nga mubalik dito sa iyang balay, paminaw. Gikaluyan siya sa iyang papa, gipasaylo siya sama sa atong gibasa. Unya, asa ang grasya? Ang grasya dito mao ni siya may gala. Gitawag niya iyang mga sulugoon, giingnan niya iyang mga sulugoon, tagain ni dindot ka bisti ang akong anak. Sulubin ni siya singsing. Unya, pag-ihaw mo og nating baka kay magsadya ta. Amen? Ang pangutana, deserve ba siya tagaan buhatan na? Deserve ba siya partihan? Deserve ba siya tagaan og singsing? Sutan og singsing? Sutan og nindot kay nga bisti? Dili. Ngano man, nagrebelde siya. Pero tungod mga higala, paminaw, kay naluoy ang iyang Amahan sa iya, gikaluyan siya, gitagaan pag siya grasya. Ang grasya, butang, nga dili niya angayan madawat, pero gihatag yapon sa iyang Amahan. Kita makasasala ta, dili ta angayan panalanginan sa Ginoo eh. Pero mga higala, tungod kay gihigugma ta sa Dios, gikaluyan ta, gihatag sa Dios sa ato ang butang nga dili nato deserve madawat. Amen ba? Dili ba mga higala maayo ang Ginoo? Kay maayo kayo ang tulangit ng Amahan may gala, ikaw nga nagpalayo karon sa iya, balik sa iya ha. Padul. Balik sa pagsimba, balik sa pag-alagad, balik sa pag-ampo, balik sa pagbasa sa iyang pulong, balik sa pagsunod sa iya igsoon. Kay maayo ang imong kinabuhi basta nakakaduol sa imong Amahan. Amen ba? Hasta kanindota sa mensahe karong buntag. So karon mga higala, in closing, the prodigal son story is our story. Amen? Kita nalayo ta, pero ang Amahan naghulat sa ato with open arms. Karong bunta may gala, mubalik ba ka sa iya ha? Mubalik ba ka sa iya ha? Wala lang ko mga igala nag-refer sa mga Kristohan, sa mga tao dili nga dugay na wala nagsimba. Bisan ikaw nga gasigig simba, base nimo kasing-kasing mga igala layo sa Ginoo. Mubalik ba ka sa iya ha? Karong buntag. Hinumdumin ninyo ha, si Kristo namatay siya para sa imong sala. Naghatag siya kaluwasan nimo mga higala. Ikaw gipasaylo niya, gitagaan kayang eternal life. Ang akong idasig sa imo, kung nagpalayo magani ka sa iya, palihog balik sa iya ha. Kay naay kinabuhi diya sa Ginoo, pero naay kamatayon kung ikaw magpalayo ka sa iya ha. Amen ba? Naminaw bang uban? Naminaw bang tanan? Idako atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. Salamat sa inyong pagpaminaw. Close your eyes and bow your head. Close your eyes and bow your head. Klaro ang mensahe karong buntag. Ipakita gyud sa Ginoo sa ato mga higala. Ang iyang gugma, ang forgiveness niya, basta kita maghinulsol ug mobalik ta sa iya ha. Naay mercy ug naay grace nga atong madawat ug iyang ihatag sa ato. Karon mga igsoon, ang akong pangutana sa imo ha. Ikaw ba ni karong buntag? Ikaw ba ning prodigal nga anak sa Ginoo? Father in heaven, please move the invitation. Speak to your people. I pray this in Jesus' name. Karong buntag mga igala, no? Karong buntag, I hope makarealize ka. Sama aning batanon diri doy.
when he came to himself. When he came to himself. Ingunani ka karon. Moabot ka sa imong kaugalingon. Unta mahigmata ka. Unta mahigala. Naka-realize ka karon. Ikaw ba nga naa diha sa panimalay sa imong amahan? Dool sa Ginoo, ayaw mo pagplano nga magpalayo ka sa Ginoo. Ayaw mo pagplano nga muundang ka. Ayaw mo plano nga mo quit. Ayaw mo plano nga magrebelde ka puhon-puhon. Ayaw. Kay sukad nga ikaw gibag-o giluwas sa Ginoo, wa jud ka niya pasagde. Wa kanya gisalikway. Way laing nagtabang nimo kundi ang imong langitong amahan. Igsoon, dili angayan, biyaan ang Ginoo. Kay maayos siya. Kung ikaw nagrebelde, nagkinabuhi ka sa imong kaugalingong paagi, pag hinulsol ana nga sala, dili na tama. Dili na maayo. Magdulot nagkasakit o kamatayon sa imong kinabuhi. Manindog daw tang tanan, manindog tang tanan. Karon gaampo naman tano, gistoryahan ka sa Ginoo, di ba? Karon mga igala, muduol ba ka sa Ginoo sa imong langitong amahan? Istoryahan siya. Kung sa kayo maayo may gala, magpasalamat ka kay maayo kayo ang imong langitong amahan sa imuha. Wa kanya pasagdi. Wa kanya pasagdi. Wa kanya biyahe. Wa kanya gisalikway. Bisan kita dili kanunay faithful daw, di ba? Pero wa ta pasagdi sa Ginoo. God remain faithful and good. Magpasalamat ka. Kay balo ba ka nga nabuhi ka pa karon? Kay balo ba ka nga nakatay kusog karon? Tungod sa Ginoo, gihatag niya na sa imo igsoon. Ha? Busaya mo pagplano nga magrebelde sa iya. Basig puhon-puhon ba no? Naay mga pagsulay ba, naay mga challenge moabot sa imong kinabuhi. Or naay mga conflict siguro ba no? Basin mag-decide ka nga muundang ka, mo quit ka, magpalayo ka, magrebelde ka. Yun na ayaw. Ayaw mahigala. Kay wa nagibuhat sa Ginoo sa imo ha. Wa kanya pasagdi. Ang Dios worthy siya sa imong gugma. Worthy siya sa imuhang worship. Worthy siya sa imong devotion. Kung ikaw manggani karon nagpalayo ka sa Ginoo, balik sa iya ha. Gitagaan ka niya ani nga chance karon. Di ba buhi ka karon? Chance ni mo ni. Pwede ka mo balik sa iya. Karon may gala, pwede ka mo dool sa Ginoo. Pwede ba ka mo dool sa Ginoo karon? Doon mo lang itong amahan. Ani di sa altar. Yes, naay bakante diri, naay lugar diri para nimo. Ani di sa altar. Istoryahay mo lang itong amahan. Okay? Magpasalamat na lang sa iyang gugma, sa iyang pagamaayo, sa iyang grasya, sa iyang kaluoy, sa imong kinabuhi. Magpasalamat tungod kay siya matinumanon nga Dios.